Focus kita. Okay, mag-share lang ako para sa inyo, para ano lang. Yung, alam niyo yun, di ba? Kailan nag-start yung Babylon? Di ko alam yung date? 500 BC? 500 something BC? 607. 606? 607. 609? 7. Okay, 607. Okay. Then, alam naman natin yan eh. Then, sumunod yung Medo-Persian. Acts 3:9. Alam natin kung sino yung hari dito, di ba? Si Nebuchadnezzar. At ginamit ng Diyos, pansinin niyo mga kapatid. Hindi nyo, ginamit ng Diyos yung hindi, yung time of their times para ituhin ng Diyos yung Israel. Pero before yan, alam niyo yung divided kingdom, di ba? The divided kingdom. The divided kingdom, then later on, yung 10 tribes of Israel, nawala sa eksena. Then, dito yung North Israel, then yung South. Then later on, itong 10 northern tribes, nakalat na sila. Pero sabi ng iba, yun daw ay kung saan-saan nangalan. Pero, ang umano sa eksena, yung Judah. Alam yung Judah? Yung Judah yung tawag doon, yung sinakop ng Babylon. Hindi na yun yung buong Israel. Yung Judah yun. Then, ginamit ng Diyos, this is the time of the Gentiles. Hanggang paunti-unti, lumating yung Medo-Persia. Then later on, from here hanggang dito kay Kristo, silent na yung Bible. Silent him. Hindi na nasulat sa Bible. Ngayon, pansinin niyo po, Medo-Persia, Grecia. Alam niyo yung sinashare ni Brother Francis na yung sistema ng gate hanggang time ni Kristo. Wala Roman Empire, pero yung sistema nila, ano tawag doon? Yung Hellenized Greek. Yung mga Hudyo, they are compromised. Even kung kilala nyo si Herod, the Great, siya ay Jew. Pero he is compromised, na Hellenized siya. Pero hindi nakatulad nung ibig sabihin na word nila, kung katumbas sa Krisyano, na word nila ng Krisyano, hindi na siya pure. Ngayon later on, hanggang dito yung Roma, Rome. Sa panahon ni Kristo, yung sinasabi ni Brother Francis, yung umiiral na sistema, Greek pa rin. Kailan lang dumating na naging Latin na yan? Alam niyo ba, yung pakit-pakit, ito doon. Alam niyo bakit magkahiwala yung, bakit dalawang pa yan? This is the Roman Empire. Pero, pansinin niyo, bakit siya two kings? The Roman Empire becomes separated. Dumating sa time, dito sa panahon na to, yung tubig, kung alam niyo yung Byzantine Empire, nagkaroon ng hiwalay na, kung alam niyo ngayon, may Orthodox, yung Catholic, nahiwalay siya eh. Actually, before, nagkaroon ng digmaan between Roma. Yung Roma naglaban between Rome to... So, ito yung panahon ngayon. Yung significance nito, yung dalawang paa, nahiwalay mismo
yung Roman Empire. Then, pansinin nyo doon sa dulo. Pero later on, biglang mabubuo sila ulit. Ngayon, bakit iron and clay? Bakit iron and clay siya? Sa dulo, may 10 mga daliri. Yung dulong panahon sa divination na yun, at yung dulong panahon, yung 10 mga daliri sa mga paa, ang tawag doon 10 toes. At yun yung binuksan kanina na may 7 heads and 10 horns. So, hindi ko na sabihin kung ano yung mga meaning ngayon, pero gusto ko lang sabihin sa inyo, maging aware tayo doon sa mga prophecy regarding that. Kasi kung hindi natin alam yun, dadating na lang yung bagay na yun, nakakala lang tayo. So alam niyo, kung kailangan pag-aralan natin yung mga bagay na yan, mapakahalaga nito mga kapatid. Hindi tayo nabubuhay sa grace period na walang katapusan. Akala mo okay lang, hindi ko na kailangan malaman yung mga bagay na yan. Ay, hindi na yan kailangan sa kaligtasan. No, kailangan mo sa kaligtasan mo eh. If you are concerned, if you are true Christian, may gana ka doon sa mga bagay na yan. Amen? So, magandang topic yan. So, yun lang yung gusto kong sabihin. At pwede kayo magtanong. Susok. Nay, bago ka magsusok, si Bali Madela. Anong lang